Kunin na po natin yung mga Bible natin at naniniwala akong nasasanay na po tayo, nadala natin talaga ang Bible natin sa ating pong pagsamba. Okay, so 1 Samuel chapter 17 please. 1 Samuel chapter 17. At para makatipid po tayo sa oras, basa na lang po tayo ng isang chapter ngayon. Okay? So let me just read to you the whole chapter for the sake of time. Okay? So sige po, 1 Samuel chapter 17. Now the Philistines gathered together their armies to battle, and were gathered together at Shoko, which belongeth to Judah, and pitched between Shoko and Azekah in Ephes-dammim. And Saul and the men of Israel were gathered together and pitched by the valley of Elah, and set the battle in array against the Philistines. And the Philistines stood on the mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side. And there was a valley between them. And there went out a champion out of the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span. And he had an helmet of brass upon his head. And he was armed with a coat of mail, and the weight of the coat was 5,000 shekels of brass. And he had greaves of brass upon his legs, and the target of brass between his shoulders. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. And he stood and cried unto the armies of Israel, and said unto them, Why are ye come out to set your battle in array? Am not I a Philistine, and ye servants to Saul? Choose you a man for you, and let him come down to me. If he be able to fight with me, and to kill me, then will we be your servants. But if I prevail against him, and kill him, then shall you be our servants and serve us. And the Philistines said, I defy the armies of Israel this day. Give me a man that we may fight together. When Saul and all Israel heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Now David was the son of the Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse. And he had 8 sons, and the man went among men for an old man in the days of Saul. And the 3 eldest sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the names of his 3 sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and next unto him Abinadab, and the third Shammah. And David was the youngest, and the 3 eldest followed Saul. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. And the Philistine drew near morning and evening, and presented himself 40 days. And Jesse said unto David his son, Take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and ran to the camp to thy brethren. And carry these 10 cheeses unto the captain of their 1,000, and look how thy brethren fare, and take their pledge. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. And David rose up early in the morning, and left the sheep with the keeper, and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench, and as the host was going forth to fight, and shouted for the battle. Verse 21. For Israel and the Philistine had put the battle in array, army against army. And David left his carriage in his hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came to and saluted his brethren. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were sore afraid. Use your imagination, ano ho? Kumbaga, isipin po natin yung pong senaryo sa panahong ito, na meron pong isang Goliath na tumayo upang hamunin po sila, at hindi po bibiro ang kanyang kakayahan at kasanayan. Verse number 25.
And the men of Israel said, Have ye seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up. And it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And they spake to the man that stood by him, saying, What shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? And the people answered him after the same manner, saying, So shall it be done to the man that killeth him. And Eliab his eldest brother heard when he spake unto them, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, What have I now done? Is there not a cause? And he returned from him toward another, and spake after the same manner. And the people answered him again after this former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed his with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip. And his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of a fair countenance. And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, Thou camest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth.
So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote Philistine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of his sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel of Judah arose and shouted and pursued the Philistines until they come to the valley and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way of Shaaraim, even unto Gath and unto Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. And the king said, Inquire thou whose son the stripling is. And as David returned from slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said unto him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse, the Bethlehemite. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, aming Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang napaka-malwalhating araw ng aming pagsamba. Lord, we are here really to worship you in spirit and in truth. May you guide us, O God. May you bless our hearts. Please exalt your name in our midst, O Lord. Empower your humble servant, O God. Fill with your Holy Spirit. Reach the heart of the people. Enlighten our minds. Encourage us, O God. And give us courage to face the battle in this life. Thank you so much. Again, sa iyo po kami lubos na nagpupuri at nagpapasalamat aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So intentionally, I decided to read the whole chapter, hindi lamang para ma-refresh sa mind po natin at ating pong maintindihan po yung kwento. But I want you to see some of the details in this chapter. Kumbaga mga kapatid, ang daming principle na po pwede tayong matutunan dito po sa storya ni David. And I am very sure, wala pong kaduda-duda, naniniwala ako at tiyak ko po na hindi iilang mensahe, hindi iilang kwento, hindi iilang mga karunungan ang nakuha na natin from the story of David. At ito ang patunay na hindi po natin mauubusan ng sustansya at ng substance ang salita ng Panginoon. It is always new, mga kapatid. Lagi po itong bago. And you know what? Our attitude will determine ng magiging blessing natin ngayong umagang ito. Ang lagi pong magiging basis natin ay kung papaano po natin tatanggapin ang mensahe. It is always good to make sure that our attitude is right every time na nakikinig po tayo sa preaching. You know the story. You know many things about the story. But listen, ang sesentruhan ko po ngayon, sapagkat naniniwala po ako na sa buhay po ng isang totoong Kristiyano, wala pong coincidence. Amen? Ang ibig sabihin po, everything in our lives, lagi pong may purpose yan. Lagi pong may dahilan yan. That is exactly what I would like to emphasize in this message. We need to know and to serve our godly purpose. Now, bakit ko po in-indicate na godly purpose? Kasi sa totoo lang po, lagi pong ang magkalaban sa buhay na ito ay yung gusto mo at ang gusto ng Diyos. Yung plano mo at ang plano ng Diyos. So kaya naman, nagpasya po ako, nalagyan ko po ng word na godly purpose, leading to the idea na yung dahilan na pinag-uusapan natin ay ang maka-Diyos na dahilan. Amen? Dapat na iintindihan po natin na sa bawat panahon, bawat pagkakataon, bawat pangyayari sa buhay ng isang tao, lagit-lagi, tiyak po ito may godly purpose. Amen? Like for example, this morning, may mga bisita tayo.
Isang bagay na lagi kong binabanggit, kaya ka nandito, may human reason. Meron pong dahilan sa bahagi ng tao kung ba't ka nandito. Ano pong dahilan yan? Maring pinagbigyan nyo po, pinaunlakan nyo po, pero lagi, ang sabi ko po, it is good, it is wonderful to know and to find out the godly reason kung bakit tayo nandito. Amen? Kaya doon ko po kayo gustong i-lead sa idea po. Ang dami pong local churches, ba't nandito kayo? Ang dami pong mga lugar na pupuntahan, ba't nandito kayo? Mga kapatid, mga minamahal, dapat maintindihan natin na sa usaping Kristiyano, ang lagi pong dapat madiin sa isip at puso natin, ito po ay dapat mabigyan ng emphasis sa ating lahat na sa lahat ng bagay, may dahilan ang Diyos. May makadiyos na dahilan sa lahat ng mga bagay. At dito po sa story, malinaw na si David po ay nasa kanyang trabaho. Siya po actually bilang bunso ang tagapag-alaga ng tupa. Siya po ang nagpapastol ng tupa. Yung kanyang mga kapatid, nanduroon po. Ang ating pong nabasa, malinaw po, sila'y nasa pakikipagdigma, sila po'y nasa pakikipaglaban, sila po ay humarap sa mga Philistines, mga kapatid. At nandoon yung mga kapatid ni David. Okay? Samantalang ganun ang sitwasyon, ano po ang ginawa po ni Jesse? Yung kanila pong tatay, inutusan po si David. At yun po ang human reason. Inutusan si David sa anong dahilan? Magdadala ka ng pagkain sa mga kapatid mo. Mga kapatid, clear, plain, and simple that the human reason kung bakit si David ay pupunta sa battle, hindi po sa usapang tao para siya ang humarap sa digmaan. Humanly speaking, klarong-klaro po, magdadala ng pagkain. Tama po? Pero nung dumating na po si David, ano po ang senaryo? When David arrived, doon po sa place ng battle, ano po ang senaryo? Narito po ang isang lalaki na buong tapang at may paghamak na sumisigaw, may paghamak sa Diyos. At yun po ang inabutang tagpo ni David. And then malinaw po doon sa binasa natin na ang hamon ay hindi po biro. Sino man ang haharap kay Goliath? Sino po si Goliath? Ang hero of God. Ang ibig sabihin, siya po ay isa sa masasabi nating mandirigma na may kasanayan, may kahusayan, at may kalakasan. Yun po si Goliath. Mga kapatid, mga minamahal, literally, si Goliath po ang kanilang kaharap. At doon sa tagpong yon, isang bagay na gusto kong mapansin po ninyo, na hindi po yung laki ni Goliath, hindi po yung galing ni Goliath, kundi yung sinasabi ni Goliath, ang medyo masasabi po nating pumukaw sa puso ni David. Because for David, being godly, it is not right, it is not good na hinahamak ang pangalan ng Diyos. Amen? That is actually the thing that I would like all of us to understand, that if you are really godly, that if we are really of God, hindi nyo dapat payagan na ang pangalan ng Diyos nahahamak. Amen? So doon sa ganung tagpong yon, hindi pinag-usapan ng laki ni Goliath, hindi pinag-usapan ng galing ni Goliath. Ang ating pong gustong makitang sentro, David being godly, he cannot bear it. Hindi niya po pwedeng tanggapin yan. He cannot accept it na meron pong magsisisigaw at hahamakin ang pangalan ng Diyos na tunay, ang pangalan ng Diyos na buhay. And because of that, mga kapatid, nandoon sa puso ni David na siya ang haharap kay Goliath. Pero alam niyo po, nung ito mapag-alaman at medyo nagka-idea po si Eliab. Sino po si Eliab? Yung kanyang matandang kapatid. Alam niyo po, ang sabi sa kanya, I know thy pride and the naughtiness of thine heart. Alam kong kaya ka pumunta rito, gusto mong manood ng laban. Nakita niyo po, humanly speaking, si David po ay nagpunta sa battle. Anong reason? Magdadala ng pagkain. Pero kay Eliab, okay, pananaw ng tao,
na kaya raw pumunta si David doon kasi mayabang siya at gusto lang niya na makapanood ng battle. Paul's accusation. Pero alam niyo po, magandang makita natin, nung sagutin siya ni David, ano ang sabi po ni David? What have I now done? What have I now done? Kumbaga, ano ba nagawa ko? Is there not a cause? Wala bang dahilan? Doon pa lang mga kapatid, mararamdaman na po natin that deep within the heart of David, he already understood that there is that godly reason, that there is that divine reason kung bakit kailangan siyang nandoon. Amen? So it is very good. Sa atin po, as an individual Christian, dapat tayo po'y maging partikular sa usapan po ng godly reason sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Mga kapatid, walang tsamba sa Kristyanismo. Walang nagkataon lang sa Kristyanismo. Ang bawat pangyayari sa atin ay dapat mag-lead sa pagtuklas at pag-alam sa kung ano ang godly reason, ang godly purpose. And that is why my message this morning will emphasize the godly reason sa lahat ng mga bagay. And we must desire to serve our godly purpose. Yes. So anong unang bagay na dapat matutunan natin? Number one, okay, we need to discern and to discover God's purpose. Sa lahat ng pangyayari, ang kailangang una na magkaroon tayo ay discernment. Okay? We should discern and discover God's purpose. Alam nyo po, kung hindi alam ng isang Kristiyano ang kanyang purpose, alam nyo po ba na siya ay hindi lamang walang direksyon, kundi siya ay po pwedeng maging distraction even to others. Diba? Po pwede kang makaapekto sa iba eh. Po pwedeng masira mo ang iba. Mga kapatid, yun po ang reason kung bakit ngayong umaga I want to lead every one of you in discerning and in discovering the godly purpose. Yung pong purpose ng buhay natin. Yung purpose ng ating pong lakad sa mundong ito. Kung bakit ka Kristiyano, kung bakit kayo niligtas ng Panginoon, kung bakit ka dinala sa church na ito, kung bakit kayo ang mag-asawa, kung bakit kayo ang mga masasabi nating magkasama sa buhay. We need to understand God's purpose in everything. That is very clear to me. Na kung tutusin, even David, he is aware that the reason why he's there because inutusan siya ng tatay niya. Aware po si David na kaya siya kailangan pumunta doon kasi inutusan siya ng tatay niya. But the good thing about David is that sharp discernment. Na nung nakita niya na ganun po yung pangyayari, na hinahamak po ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, yung pong sagot ni David, nagpapakita at nagdadala sa akin sa kaisipan that David is already aware of the reason and the purpose kung ba't siya nandun. Amen? He already discerned kung ano yung reason. Mga kapatid, sana po sa tagal natin dito, alam na natin, natuklasan na natin kung bakit tayo nandito. Huwag nyo naman sabihing dinala kayo ng Panginoon sa church na ito para maging kabigatan. Huwag nyo naman sabihing dinala kayo ng Panginoon dito para maging kasiraan. Mga kapatid, pag godly purpose ang pinag-uusapan, positive po yan. Hindi aksidente na nandito ka. Hindi aksidente na member ka ng Living Water Baptist Church. Hindi aksidente na ikaw ay nandito ngayon, mayroon pong godly reason. Amen? Yes. Mga kapatid, kitang-kita ko po sa akin pong pagbabasa ng istorya ni David na ito po ay napakaliwanag na nagtuturo na bagamat may human reason kung bakit siya nagpunta roon, deeper than human reason, he discerned that godly reason. Naintindihan niya, natuklasan niya
na ang purpose ng Panginoon, higit sa purpose ng tatay niya, higit sa plano ng tatay niya, higit sa dahilan ng tatay niya, ang nakita ni David na mas malaliman yung purpose ng Diyos kung bakit siya nagpunta sa battle. Why? Kailangan ang haharap kay Goliath. Kaya lang minsan, pag inisip niyo pong mabuti, diba? Goliath ang haharapin eh. Pwede mong isipin, sino ako? Para harapin ko si Goliath. Pero hindi po yun ang naging diin ng kwento. Because, in the discernment of David, kung bakit siya nanduroon, dahil hindi dapat payagan ang ginagawang paghamak ni Goliath sa pangalan ng Diyos na buhay. Alam nyo, nung tawagin ako ng Panginoon, pwedeng yun ang isipin ko eh. Matinding Goliath, matinding laban. Ang ibig ko pong sabihin, ang haharapin ko. Kala nyo ba kaya ako nag-full-time worker? Kala nyo po ba kaya ako nag-pastor? Dahil ang tingin ko, kayang-kaya ko? Dahil ang tingin ko, magaling ako? No! Sumunod lang ako sa kung ano ang tawag ng Diyos sa akin. At yun ang isang bagay na gusto kong maintindihan nyo, na hindi po kiniklaim ni David na siya ay talagang masasabi po nating sa usapang yabang, siya yung karapat-dapat doon. Kaya lang po, higit sa usapan ng karapat-dapat o kahit anong pamang kaisipan ng tao, isang bagay ang lumulutang sa kwento na hindi po papayagan ng isang makadiyos na hinahamak ang pangalan ng Diyos. Amen? So David discerned and discovered the purpose and the reason kung bakit siya nandoon. Try to analyze, mga kapatid. When he answered to Eliab, anong sabi niya? What have I now done? Is there not a cause? Nung sinabi po niyang, ano ba ginawa ko? Wala ba tong dahilan? Kung bakit ako nandirito, wala ba tong dahilan? And then, aralin niyo po doon sa kwento, ang binigyan na po ng diin na hindi marapat tong ginagawa nitong uncircumcised Philistine na ito. Hindi dapat payagan na inahamak ang pangalan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, ikalawa, we need to define. Amen? We need to define our purpose. Kailangan ma-definite natin. Kailangan ma-define natin, ma-definite natin ang ating purpose. Mga kapatid, we need to define and to be definite sa ating pong purpose. And you know, yun po ang nangyari. Sa discernment ni David, sa na-discover ni David, na-define niya that the reason why he's there to face Goliath. And that is definite for him. Dinala ko ng Panginoon dito para harapin ko yan. Ako ang lalaban dyan. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, ang ganda-ganda ng istoryang ito na dapat maintindihan po natin na habang tayo po lumalalim ang ating discernment. What I mean to say, pagka dumarating tayo dun sa punto na ating pong na-discern, na ating pong na-discover at na-define natin kung ano po ang purpose, ang kalooban ng Panginoon, yun yung time na magiging definite ka. Mga kapatid, walang pagdadalawang isip, walang pag-aalinlangan, naging very definite si David na haharapin niya si Goliath. Amen? Mga Kristiyano, ang tanong ko po, kayo po ba ay meron ng clear understanding sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin? Sino po yung mga nabaptize? Pakitaas po ang kamay. Yung mga newly baptized. Pakitaas nga po. Pakitayo nga po kayo. Okay, praise the Lord, ha? Ito po yung mga kapatiran natin na sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Amen? Alam nyo po kung bakit sila nagpabaptize? Thank you po. Kasi naging clear sa kanila na ang kalooban ng Diyos sa mga tunay na naligtas ay ang sumunod sa tubig ng bautismo. Nung kanilang naintindihan po yan, nung kanilang naging klaro po ang understanding nila na ang Kristiyano dapat sumunod sa bautismo, mga kapatid, sila po ay naging very definite na susunod sila sa tubig ng bautismo. Amen? And you know what? Ang bautismo po hindi para magkumpleto ng kaligtasan. Ang bautismo po ay hindi paraan ng kaligtasan.
ang bautismo po ay patotoo ng mga ligtas at iyan po'y pag-identify natin sa ginawa ng ating Panginoon na siya'y namatay, siya'y nalibing at muling nabuhay, and it is very important for all the newly baptized members na ang sabi po, kayo'y ibinangon upang lumakad sa panibagong buhay. Amen? To walk in the newness of life. You should understand that. You need to know, to discern, to discover, and to define the purpose kung bakit, mga kapatid. Kaya nung tawagin ako ng Panginoon, alam niyo ang dahilan kung bakit walang magpapaatras sa akin. Alam niyo ang dahilan kung bakit kahit mahirap ang pagpapastor, kahit nahirapan po ako sa pagpapastor, kahit nahirapan po ako sa pagiging evangelist, basta klaro sa akin, kalooban ng Diyos ito, alam ko na ito'y laban ng Panginoon. Kasama ko ang Panginoon. The reason why David, he is very firm sa kanyang decision dahil nga po alam niya, klaro sa kanya, naging definido siya. Mahirap maging definite sa isang bagay na hindi mo naintindihan. Pag-pray niyo po, yung ating pong mga kapatid ngayon, March 2, magpapakasal sila. Definite na ba yon? Alam niyo kung bakit? Kasi na-discern nila na ang dahilan kung bakit sila pinagtagpo ng Panginoon dahil sila ang para sa isa't isa. Amen? So nung na-discern nila, na-discover nila, at na-define nila, ngayon, they are very definite na anuman ang mangyayari, wala pong haharang sa kanila. Alam niyo po ba yung difficulty ng kanilang magiging pagpapakasal? Diba? Dapat yata sa Paris ang kasalan at kung pero mga kapatid, kahit na ang hirap nung naging sitwasyon nila, mga kapatid, saan ka? Sa Finland? Bumaba sa Finland, okay? So saan ka umakyat pagkatapos? Siya po sa Paris. Mga kapatid, walang makapipigil eh. Ha? Ibig sabihin, ang reason po niyan, kasi definite po sila sa kanilang desisyon sapagkat alam niya ang kalooban ng Panginoon. Amen? So yun po, kahit anong hirap ng pagdadaanan, kahit anong hirap ng laban, kahit anong hadlang, kahit gaano kalaki si Goliath, pagka definido ka na yan ang kalooban ng Diyos, naharapin mo si Goliath, pagka alam mo ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, magugulat kayo sa magiging outcome. Amen? Kasi kung pag-uusapan sitwasyon, napakahirap. Kung ang magiging basis sight, napakahirap, mga kapatid. Kung ang magiging basis strength, alam natin kung gaano kalakas si Goliath. Pero mga kapatid, hindi naging dahilan yung nakikita, hindi naging dahilan yung sitwasyon, hindi naging dahilan yung lakas ng kalaban. Bakit? Sapagkat ang nakita ko po, yung pong discernment, yung pong discovery, yung pong na-define at definite na ang kalooban ng Diyos. Kaya siya nandoon, haharapin niya si Goliath. Mga kapatid, let us do and demonstrate God's purpose in our lives. Diba? Ang pinakamahirap sa lahat, yung alam mo kung anong kalooban ng Diyos, very clear sa iyo yan, pero ayaw mo pa rin gawin. Halimbawa, yung mga young people natin, diba? Huwag yung sabihin lahat kayo, ang gusto ng Diyos, secular course. Siyempre, meron pong tinatawag ang Panginoon. Kaya nga ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon eh. Kasi kung tutuusin, marami naman kami mga kabataan. But I praise God. Binigyan niya ako ng sensitivity. Binigyan niya ako ng discernment. That as I listen to the message, ako pala yung gustong tawagin ng Panginoon para sa specific calling, mga kapatid. And I praise God na nung natuklasan ko po yan, hindi ako nagdalawang isip. Alam niyo po ang persecution na naranasan ko. Naikwento ko po sa inyo partly kung gaano po naging matindi ang laban, kung paano humahad lang si Satanas. But because I am very definite na ang kalooban ng Panginoon sa akin, hindi secular course, hindi ang panghanap buhay dito sa lupa, I decided to commit my life and to surrender my life in full-time ministry. And now I can say na kahit na Goliath ang kinaharap po ng inyong lingkod, siya ay naging matagumpay. It is great and wonderful na tayo po'y nagamit ng Panginoon. Diba? Ewan ko sa iyo kung di ka masaya na nagagamit ka ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, kahit sa mga ministries niyo sa church, hindi ka inilagay ng Panginoon na song lead.
'di ba, na song leader, hindi kanya nilagay na maging song leader para magpalalo. Naintindihan niyo po? Hindi ka inilalagay ng Diyos sa ministry para magkaroon tayo ng malaking kalooban. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko po sa inyo, ang tamang heart, pagka ikaw binibigyan ng Diyos ng opportunity to minister, opportunity to serve, the more na dapat i-humble mo ang sarili mo. Why? Pagkat ito po ay masasabi po nating biyaya ng Diyos sa atin. Amen? The more God is using you, the more God is using us, the more that God is giving us the opportunity to serve, the more na dapat tayo magpakababa. Mga kapatid, mga minamahal, pansinin po natin yung conversation po ni King Saul at saka ni David. Pagka inisip niyong mabuti, parang may pinapangahas si David Kasi sabi niya, pumatay ako ng leon, pumatay ako ng oso, nag-aalaga ako ng tupa. Mga kapatid, isipin niyo po, tupa lang ang alaga ni David Pero handa po niyang harapin ang leon, handa niyang harapin ang oso, handa niyang harapin ang panganib. Ito, ibang klase po Ang pinag-uusapan dito, pangalan ng Panginoon Tama? Hindi siya natakot. Hindi po siya natakot na harapin ang leon. Mga kapatid, hindi siya natakot na harapin ang oso. Kaya hindi rin siya matatakot na harapin si Goliath. Sabi ko nga, napakagandang bagay na maintindihan po natin na karakter din talaga Di ba? Karakter din talaga. Kaya mga Kristiyano, isang magandang paalala. Kung kayo po'y nandito sa Living Water Baptist Church, alam nyo na po ba ang purpose nyo? Kasi kung di mo alam, magiging bit-bitin po tayo, mga kapatid. Kaya ka nandito sa church na ito, definite po ito. Dahil ang gusto ng Diyos, isa ka sa mag-aangat ng kanyang pangalan. Isa ka sa magiging kabalikat sa gawain. Isa ka sa magiging supportive sa man of God. Isa ka sa magmiministeryo sa anumang talent na ibinigay ng Diyos sa iyo. Isa ka sa makakabalikat sa gawain. Tatandaan niyo po ito na kung tayo'y magkokos ng problema sa church na ito, imposible na iyan ang godly purpose mo. Imposible na iyan ang godly reason mo. Titiyakin ko po sa inyo that if you are causing trouble, if you are causing problem sa ministry, that is not your purpose. That is not your godly purpose, I mean. Sapagkat kung ang Diyos ang nagligtas sa iyo at Diyos ang naglagay sa iyo sa church na ito, ang titiyakin ko po, godly ang purpose kung bakit ka nandito. And I want to thank all of you na ginagawa niyo po, ginaganap niyo po ang purpose ng Diyos sa buhay niyo. Diba? Nag-aral sa magandang eskwelahan, nakapagtapos. Siyempre, sa taong usapan. Nakapagtapos ka na nakapag-aral ka na Pagkakataon mo na yan para kumita. Pagkakataon mo na yan, maghanap buhay ka. Pero ang Diyos, inihayag yung kanyang calling. Remember, doon sa camp, sa Bulacan, may sakit pa po ako ng time na yun May nag-approach sa akin at lumapit sa akin na hindi lang revival sa kanya, kundi realization ng calling ng Panginoon sa kanya. Siyempre sa human side, ano ka ba? Sayang naman yung tinapos mo. Sayang naman yung mga potensyal. Nakikita ka ng malaki. Sayang naman yan. Pero sa mismong tao, na-discern niya that God is calling him. Na-discover niya that God is calling him. Na-define niya that God is calling him. Kaya naging definite siya na isusuko ko na po ang buhay ko sa Panginoon. And you know what? If you will study the context of the ministry that I'm doing for God, ako po'y medyo church planter and evangelist But because somebody discover, and define the calling of God and the purpose of God in his life, he decided, he made a decision, and very definite ang decision,
sinuko ang buhay. And now, meron tayong resident pastor sa church na ito. Hindi siya perfect. Marami pa siyang kailangan matutunan. Marami pang mga bagay ang pwedeng ipali sa kanya sa usapan ng pagpapastor at leadership. Kung ako nga, tagal-tagal ko na, ang dami pang dapat ipali sa akin di lalo po sa, di ba, inilagay ng Panginoon. But listen, because yan ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay, magtatagumpay po yan. What I want all of you to understand is that you can claim the victory as long as you are very definite na ikaw ay nasa purpose ng Diyos sa buhay mo. Kahit ano ang gawin mo, kung wala ka sa direksyon ng Panginoon, walang magandang katutunguhan yan. Kaya nga mga kapatid, ang idinidiin ko po sa inyo, sa matinding labanan, sa matinding gyera, sa matinding digmaan, imagine, doon po sa kainitan ng laban, doon inutusan, doon dumating si David. And the good thing about David is his discernment. The good thing about David is his sensitivity. When he realized that the reason and the godly purpose kung bakit siya nandoon, walang pagdadalawang isip, he decided, ako ang haharap kay Goliath na yan. Amen? At haharapin ko siya sa pangalan ng Diyos na kanyang hinahamak. Mga kapatid, mga minamahal, ang hadlang sa mundong ito ay hindi magiging dahilan kung ikaw ay magiging desidido na ang susundin mo ay ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, serve your godly purpose. Pagka po tayo ay nagiging dahilan para magkagulo, para magkaproblema, para magkasiraan, para makasira, gusto kong maging aware kayo. That is not the purpose of God kung bakit ka dinala rito. Kasi sa kabilang panig, mayroong kaaway may Satanas na ang talagang kanyang gusto manira, magnakaw, pumuksa at pumatay. Kaya nga sabi ko, wow! Ang ganda po ng storya. This time, medyo yung approach na bibigyang pansin ko po ay sa isang aspeto ng kwento, mga kapatid. And again, as what I always say, mga kapatid, walang kwenta ang kwento kung hindi natin nakuha ang mensahe ng kwento. Amen? Serve your godly purpose. Shout out na naman tayo sa mga precious rubies nito. Sigurado kikiligin na naman sila nito, mga kapatid. Yung mga edad niyang yan, yung mga edad ng mga bumubuo ng precious rubies, naalala ko nga, nagko-convert sila ng isa, ang bata ako pa po, hindi pa ako pwede dyan. Mga kapatid, kasi nga, basically, ang mapagkakakilala nyo sa mga precious rubies, bukod sa magaganda sila, pero ang totoo nun, may mga edad na sila. Diba? Shout out po, Mami Maan. May edad na sila. Pero tingnan nyo po, may mga edad na pero blessing pa din. May mga edad na nakaka-encourage pa rin. May mga edad na, di ba? Huwag nyo sabihin hindi sila nagkakaroon ng conflict. Huwag nyo sabihin hindi sila nagkakatampuhan. Huwag nyo sabihin hindi sila nagkakatisuran. Bihirang-bihira po, mga kapatid. 2 beses lang sa isang araw. May edad na po sila, pero bakit blessing pa? Kasi alam nila yung purpose ng Panginoon. Alam nila kung bakit sila nananatiling nandirito. Kaya mga kapatid, kahit po yung pag-attend pa lang nila, blessing na po yan. Diba? Sabi ko nga, bakit hindi yun ang tuklasin natin? Yung iba kasi kung ano-ano tinutuklas eh. Hoy, ano kaya ang talagang istorya ni brother ganito? Hoy, ano kaya? Kung yun ang gusto mong tuklasin, doon ka na lang kay Kuya Boy Abunda Diba? Ang Kristiyano ang dapat tinutuklas yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Yun ang dapat mong alamin.
Minsan uy, alam mo, dapat si pastor natin ganito dapat si pastor. Ang dami mong alam sa dapat ginagawa ng pastor. Ikaw ba, alam mo kung ano dapat mong ginagawa? Di ba? Hindi ikaw ang pastor. Meaning, kung may pastor tayo, ang ipag-pray natin, sana ma-discern niya, sana ma-discover niya, sana ma-define niya, sana ma-definite niya, kung ano ang purpose ng Diyos sa kanya. Yun ang dapat maging prayer mo sa kanya. Hindi yung ang galing-galing natin. Hindi ba dapat ang pastor natin, ito ginagawa niya? Hindi ba dapat ang pastor natin, ito ang kanyang kinakain? Hindi ba dapat ang pastor natin, ito isinusuot? Lahat pinoproblema mo. Bakit siya April magpapakasal? Di ba dapat January na? Kahit na sabihin nyo yan, February na ngayon, wala na tayong magagawa. Di next year na naman yan. Tingin ko naman, makapaghihintay po yung babae. Yung lalaki lang po, hindi ko alam kung makapaghihintay. Mga kapatid, hindi magiging magulo ang church kung makakasanayan ng miyembro na ang tinutuklas niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Hindi tayo magiging magaling sa iba Tingnan nyo po, bigyan ko ng example. Sino ho kalaban nila? Si Goliath. Yung Philistines, di ba ba? So, doon sa kalagayang yon, ano po ba ang eksena? Ano po ba ang tagpo? Di ba lahat sila nakatago? Di ba kung may galing ka, kung may kakalabanin ka, hindi ba dapat yung kalaban? Alam nyo po, sabi ng Bible, lahat sila nakatago. Tapos nung may kakampi na handang humarap sa kalaban, kinalaban pa yung kakampi. Sabi ni David, ako harap dyan. Sabi ni Eliab, nako ikaw, kilala kita. Isipin mo ang inaway niya, yung kapatid niya, si Goliath ang kalaban Kaya ikaw, kung miyembro ka ng church na ito at hindi mo makasundo, yung mga kapwa mo miyembro, mag-isip-isip kayo. Isang didiretsahin kong bagay sa inyo, May problema ka kapag kapatid mo sa Panginoon, kapag kasama mo sa church, hindi kayo magkasundo. Problema po yan, mga kapatid. Ang dapat kalaban natin, si Goliath. Ang dapat kalaban natin, Philistines. Kaya kapag umaatake si Satan, na nagkakaroon tayo ng hindi magandang damdamin sa isa't isa, wag ho kayong padadala doon. Paraan ni Satan yan para makasira. Ang dapat malaman mo, tayo ang magkakakampi. Kaya sa palagay nyo po, kung nilabanan kaya, halimbawa lang to, hypothetical, kung nilabanan kaya ni David si Eliab, kung si Goliath na itumba niya diba? Si Goliath na itumba niya Ito pa kayang si Eliab ang hindi niya maitumba? Mga kapatid, kahit may lakas si David, hindi niya gagamitin ang lakas niya para kalabanin ang kakampi. Maaring may mga conflict tayo, pero hindi tayo magkakaaway. Kaya hindi po tama yung tayo-tayo ang nag-aakusahan. Hindi tama-tama na tayo-tayo nag-aatakihan. Kaya kung meron man sa inyo, meron po ba sa inyo? Pakitaas nga akong kamay. Meron ba kayong inaatake dito? O ang pakiramdam nyo, kayo inaatake? Mga kapatid, si Satan yun. Si Satan, nandito pala siya. Minsan kasi pag ganyan-ganyan siya, Ang ibig ko pong sabihin, dapat aware po tayo na talagang may matututunan tayo Di ba? At yung dala ni David yun. Alam niyo po ba, na nung pong si King Saul, tingnan niyo ito po yung flow of thought lang Si Eliab, inaakusahan siya, mayabang ka. Tayo minsan di ba? Ako, kayo, lahat tayo. Nakaranas tayo na ganyan na na-accuse tayo. Tama? Naakusahan tayo. Pero mga kapatid, pinatulan ba ni David? Hindi Hindi niya pinatulan, mga kapatid. Di ba? Hindi hinayaan ni David na makapigil siya para magawa niya kung ano yung godly purpose. Ang importante kay David, hindi nanggugulo sa kanya. Ang importante kay David, magawa niya kung ano kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen? Haharapin niya si Goliath. Okay, tingnan niyo po. Hindi niya pinatulan si Eliab. Pumapatay ng leon? Pumapatay ng oso? Si Eliab pa hindi kaya? At nakita nyo, hinarap si Goliath? Laglag si Goliath. Si Eliab pa ang hindi kaya? Pero ang maganda kasing lesson doon, hindi naman kalaban si Eliab So tayo rin, mga magkakapatid tayo, hindi tayo magkakalaban. Di ba? Okay. Naalala nyo pagkatapos ng lahat ng storyang ito, na nagpasimula na po na si David itinaas ng Panginoon. And because of that, even the king, nagkaroon ng insecurity. Kilala niyo kung sino yun? Si King Saul.
Na-insecure sa kanya si King Saul. Bakit? Kasi yung mga members, buti na lang, si PNG na pastor natin. Tingnan mo si PNG ngayon, matindi siya. Si FDB, wala Subukan yung gawin nyo yun. Siguro, baka mamaya, pagtangkaan ko yung si PNG. Naintindihan nyo ibig sabihin? Just for you to understand the story. Imagine po, ang laking-laking blessing ni David. Pinag-initan ni King Saul. Ano ba kasalanan ni David kung na-appreciate siya ng mga tao? Ano ba kasalanan ni David kung ginugusto siya ng mga tao? Hindi naman po siya ang gumagawa ng masama, mga kapatid. Pero sino pinag-initan ni Saul? Kasi ito yung senaryo doon, mga kapatid. Sigaw yung mga tao. Okay? Si King Saul pumapatay ng libo-libo. Pero si David pumapatay ng laksa-laksa. David! 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 Kung ikaw man naman si King Saul, hindi pa naman talaga babangon yung... Napansin nyo ba, mas pogi si PNG kaysa kay FDB? Pati ba naman yun? Nasaan ba si PNG? Tayo ko nga rito. Dali, pakita nga natin. Mga kapatid, tingnan nyo yung pagiging unreasonable ni King Saul. Yung mga tao na mismo, sa observation nila, ilan ang pinapatay ni King Saul? Libo-libo. Ilan ang pinapatay ni David? Laksa-laksa. Tanong, sino mas magaling? Sino mas malakas? Kung talagang paiiralin ni David, yung pagiging, di ba, tao niya, kung lalabanan niya si King Saul, sa palagay niyo, sino panalo? Sa palagay niyo po, sino mananalo? Paglabanin mo yung pumapatay ng libo-libo, laban doon sa pumapatay ng laksa-laksa, sino mananalo? Di syempre yung pumapatay ng laksa-laksa. Tama po? Pero meron ba kayong nakita man lang tagpo sa buhay ni David na dahil inaatake siya, na dahil ginagawan siya ng masama, nag-isip siya ng masama pabalik? Hindi lang yon. Dumating sa pagkakataon na kung gusto ni David, sa magaang na paraan, mamamatay at mapapatay si King Saul nang hindi niya kailangang mantsahan ang kanyang kamay. Why? Kasi meron siyang loyal na tao na nagsabi sa kanya, haya na! Tapos spiritual pa approach. Diba? Sabi nila Abishai, haya na binigay na ng Diyos sa iyong kamay ang iyong kalaban, si King Saul. Gusto kanyang patayin. So ito na pagkakataon. Unahan mo na, King David. At huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan dungisan ng kamay mo. Ako. At alam niyo po, ang offer, hindi dodoble to. Isang saksak lang to. Patay to. Grabe yung temptation kay David. Pero ano ginawa ni David? Sige, matindi ginagawa sa akin yan. At least hindi ako. Kayo bumanat yan. Ganun ba sinabi ni David? Anong sabi niya? Huwag niyong iunat ang inyong kamay laban sa nilahiran ng Panginoon. Kasi hindi po pwedeng gagawan mo siya ng masama na hindi ka guilty. Just try to imagine. Pagka ikaw, alam mo yung purpose ng buhay mo, hindi mo siya gagamitin sa mali. Hindi mo gagamitin ang lakas mo sa mali. Hindi mo gagamitin yung galing mo sa mali. Hindi mo gagamitin yung kapurihan ng tao sa mali. Hindi mo gagamitin ang mga human advantages sa mali. Kasi sa discernment mo, kaya ako binigyan ng Diyos ng ganitong kakayahan. Sa discernment mo, kaya ako nilagay ng Diyos dito. Sa discernment mo, kaya binigay sa akin ang ministry ito. Godly yung purpose. Kaya importante po na ma-serve natin yung godly purpose. Amen? Hindi ko na po para yung karaniwang tinatalakay sa kwento po ni David na tinalo niya si Goliath na, di ba? Na talagang, kumbaga po slingshot lang ang ginamit niya. Marami na tayo natutunan doon. Ang gusto kong sentrohan ngayon, yung bang idea na sa buhay natin na isa-serve ba yung godly purpose. Discern, discover, define, be definite, mga kapatid, do and demonstrate the purpose of God in our lives. Tumayo po tayong lahat.
Maganda po ang nangyayari kapag ka nasusunod ang purpose ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So this morning, it is good na atin po talagang ma-discern, ma-discover, ma-define kung ano po ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. Habang nakikinig po tayo, tiyak ko po na ang Banal na Espiritu ang kumikilos at gumagawa. At napakahalaga po ng honesty and humility. Every time na nakikinig tayo sa preaching, hindi ka nakatingin sa iba, hindi ka nag-iisip ng ibang tao, kundi sinasalamin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. And then this morning, the message of God is very clear to you. Now I realize that what is important in this life is for us to know and find out the purpose of God and to serve God's purpose in our lives. The altar is open. Maring may mga ginawang pagsaway ang Panginoon sa iyo. Maring may mga realization ka. Be sincere, be honest. Diba? Kneel down and pray. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Itama mo po ang puso ko. Ang ganda-ganda po ng mensahe na nakita ko ngayon. Na ang tao po ay importanteng maalaman, tuklasin kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang purpose ng Diyos sa buhay. At nang sa gayon, ito po ang mapapangyari. May mga daan na tila matuwid sa mata ng tao, pero ang dulo kapahamakan. Ang tanging tiyak kalooban ng Diyos. Kahit na gaano kahirap, kahit na si Goliath pa ang kakaharapin natin, if that is the reason, if that is the will, if that is the plan, if that is the purpose of God in your life, you can surely defeat Goliath. Gaano man kabigat? Mga kapatid, magandang matuto po tayo sa buhay ni David. Ang linaw-linaw ng sagot niya, is there not a cause? Alam niyo po, mahirap sabihin ang bagay na yan kung hindi mo naintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Let us discern and discover. Let us define and be definite kung ano po ang purpose ng Diyos sa ating mga buhay. I want to discover the will of God in my life. I want to discover the purpose of God in my life. I want to know if what is His will for my life. If that is your desire, why not come and pray to God and tell God, Lord, reveal to me your will. Ano po ang kalooban mo para sa akin? Gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this message. Thank you for talking to us through your words. I pray you, Father, that you will continue to work in our hearts and in our lives. Lord, huwag kaming maging tagapakinig lang, kundi maging tagatupad ng iyong salita. Panginoon, nawa ngayong umagang ito, maliwanag na maliwanag po na wala kaming kahit sino mang tao na po pwedeng sisihin kapag hindi po nagaganap ang kalooban ng Diyos sa aming buhay, sapagkat klarong-klaro na nasa kapasyahan po ng bawat isa. Kung amin pong bibigyan ng pagpapahalaga na ma-serve ang godly purpose ng aming mga buhay. Use us, O Lord, and make us understand your will. I-reveal mo sa amin kung anong gusto mo, kung para saan kami, at ipapakita namin sa iyo, Panginoon, that willingly, with all our heart, susunod kami sa kung ano ang kalooban mo. Patawarin mo po kami sa mga panahon ng paglihis. Patawarin mo po kami sa panahon ng pagmamatigas. Patawarin mo po kami sa panahon ng pagpipilit namin ng aming sariling kagustuhan. At ngayon po, ang hiling namin, O Diyos, kahabagan mo kami, ihayag mo sa amin kung ano ang kalooban mo, kung anong kagustuhan mo, kung anong direksyon mo, kung anong plano mo. Ikaw ang nais naming masunod sa aming buhay, upang ang buhay na ito ay maging kapurihan mo at maging makabuluhan para sa iyo. Bless us, O Lord, we pray. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.